Amen. God bless you sa ating beloved ko preacher, Brother Rodel. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Taas natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpala mang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang mga pastor and time prophet. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong bala na gawaing natapos na sigit sa patuloy mong pagkilos sa aming kalagitnaan at bagong lahat. Kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming pong nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami't patawarin, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi, Lord. Ikaw po maglagay, makatagad dapat bigkasin, buksang pang-unawa, kaisipan ng bawat napakinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, and to the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala, hindi natin malimutan ang mga turo, aral, iniwan ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat ng ating mga pinagpalang baguhan, sa lahat po ng ating mga viewers sa ating live webcast. At katatapos lang, mga minamahal, ng pinagpalang eleksyon at nagkaroon tayo ng mga winning candidate. Yan po yung ating pinag-aralan ng karaan. Yung winning candidate. Ngayon ay nasa proclamation na. Ibig sabihin, ipinoproklama na, ipinahahayag na ang mga nanalo, mga minamahal. At ang pagpahayag para sa ating coming president, the winning president ng ating bansa, ay ipapahayag siya, ipoproklama siya this coming June, mga minamahal. Amen? Ay ang tatalakayin natin, proclamation. Ang ibig sabihin, pagpapahayag. Basahin po natin ang ating teksto, kindly. Dito po sa Jeremias 31, versikulo 33, ganito po ang pagkasulat. Kundi ito ang tipan na aking ipagkikipagtipan sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Amen. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya kung sa sanlibutan ay merong tinatawag na proclamation sa bawat kandidato na nanalo, mga minamahal, meron din tinatawag na spiritual proclamation. Ibig sabihin, Diyos mismo ang maghahayag nito. Sino sa kanyang mga piniling anak ang tinatawag na dapat niyang ipahayag bilang anak? Kaya sabi, ang pagpapahayag na gagawin ng Diyos sa mga pinagpala niyang anak, hindi lahat magiging anak ng Diyos, mga minamahal. Kasi yung nagpapatuloy lamang mula nang siya'y tawagin ng ating mahal na Panginoon at anuman ang kanyang maranasan, nakahirapan, problema, hindi siya umurong, mga minamahal, siya'y ipapahayag ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating nabasa, ang Diyos sa kanyang pagpapahayag ay makikipagtipan sa kanyang bayan. Yung pinili ng Diyos na ipapahayag niya bilang anak, ang sabi, itatalaga niya ang kautusan sa kalooban at isusulat sa kanilang mga puso ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yung kautusan ng Diyos, nakatalaga yan sa kalooban ng kanyang piniling anak, yung kanyang ipapahayag na anak, at sa kanilang puso nakasulat ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. So yun yung proclamation ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pag sinabi ng Diyos, ikaw ay magiging aking bayan, ibig sabihin, ikaw ay aking magiging tunay na anak, ako naman ang iyong magiging Panginoon. Diyan ka pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil merong dalawang klase ng proclamation, mga minamahal. Amen? Dalawang klase ang proclamation. Proclamation, ipapahayag ng mahal na Panginoon sino yung kanyang pinagpalang naging matagumpay na anak, at yun namang ipapahayag niya, mga minamahal, na hindi naman niya naging tunay na mga anak. Kaya dito sa banal na kasulatan, mga minamahal,
yung ipapahayag ng Diyos na kanyang tunay na anak, ang sabi, sila daw ay magsasama-sama. Walang pinag-iba yan, mga minamahal, sa mga nanalong ipapahayag. Dapat magsasama-sama sila, mga minamahal. Hindi sila maghihiwa-hiwalay. Dahil sa kanilang pagsama-sama, mga minamahal, gagawa sila ng batas na magiging ayon sa pakinabang ng mga mamamayan. Gayon din, mga minamahal, yung mga anak ng Diyos na kanyang ipapahayag na kanyang anak, na kanyang bayan, at ang Diyos ay kanilang Panginoon. Ang sabi, sila ay magsasama-sama. Magkakaroon sila ng tinatawag na pag-asa, mga minamahal, sa kanilang huling wakas, at aalisin ng Diyos ang kanilang kapaguran, papalitan ng tinatawag na kasiyahan. Dahil sila'y naipahayag na mga tunay na anak ng Diyos. Ating basahin. Dito po sa aklat ng Jeremias Kapitulo 31, ang bersikulo po ay 12. At sila ay magsiparito at magsiawit sa kaitaasan ng Siyon at magsihugos na magkakasama sa kabutihan ng Panginoon, sa trigo at sa alak at sa langis at sa gaya ng kawan at ng bakahan, at ang kanilang kaluluwa ay magiging parang dinilig na halamanan, at hindi na sila mga mamanglaw pa sa anuman. Amen. Verse 25, nabasa na natin. Verse 25, mid-verse 25 ba yan? Nabasa natin yung verse 25? Verse 25. Jeremias Kapitulo 31, ang bersikulo po ay 25. Sapagkat aking bibigyan kasiyahan ang pagod na tao, at lahat na mapanglaw na tao ay aking pinasasaya. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito pala ang magaganap pagkatapos ang mga anak ng Diyos ay pahayag na sila'y bayan ng Diyos. Ang sabi ng verse 12, sila'y magsisiparito at magsisiawit, magsisihugos na magkakasama sa kabutihan ng Panginoon. So yung ipinahayag ng Diyos na kanyang anak, mga minamahal, dahil ang Diyos ay kanilang Panginoon, nagsasama-sama sila, mga minamahal. Kaya kung wala sa pagsasama-sama, mga minamahal, ang isang Kristiyano, hindi siya kabilang doon sa naiproklama na tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Walang pinag-iba yan sa ating mga public official kung sila'y naipahayag na, mga minamahal. Subalit, wala sila sa pagtitipon, hindi siya makakasama sa paggawa ng batas, mga minamahal. Makikita ng maraming wala siyang pakinabang. Ibig sabihin, mga minamahal, kinuha lang niya yung kanyang tungkulin, pero ayaw niyang gampanan. Gusto niya lang mapakinggan ng maraming tao na siya'y naiproklama, naipahayag bilang isang public official ng bansang Pilipinas, pero ang katotohanan, wala ang puso niya sa kanyang tungkulin. Pride lang ang nasa kanya, fame, yung katanyagan lang, yun lang ang kanyang kailangan. Ganon din sa buhay pala ng Kristiyano, mga minamahal. Marami nagsasabi, nagkiklaim na sila daw ay Kristiyano, pero wala naman sila sa pagkakatipon ng mga banal. Sabi ng ating nabasa, pag na-proklama ka na, ang sabi, ikaw ay papalito at magsisiawit at magsisihugos na magkakasama sa kabutihan ng Panginoon. Kaya nga, pag nagkatipon ng mga Kristiyano, sila'y umaawit sa Panginoon, pinag-uusapan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya nga sa ating pagsasama-sama, mga minamahal, meron tayong patotoo. Pagkatapos nating umawit sa Diyos, napapakinggan natin na ang bawat isa na naiproklama ng mahal na Panginoon sa kanyang sarili, ikaw sa iyong sarili, meron kang bibigkasing kabutihang ginawa sa iyo ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya sabi ng verse 17, may pag-asa sa huling wakas. Yun yung tunay na iproklama, mga minamahal. Sa sanlibutan, mga minamahal, yung naiproklama, kapag nagampanan niya ang kanyang tungkulin, meron siyang pag-asa sa huling wakas. Anong ibig sabihin? Hindi siya malilimutan ng mga tao. Kahit tapos na yung kanyang termino, mga minamahal, siya pa rin ang maaalala. Ako na-experience ko yan. Sa Bicol, mga minamahal, way back 1994, kundi ako magkamali si Mayor Villanueva, tapos na yung kanyang 3 terms, mga minamahal. 3 terms, makakasunod, siya ang nanalo, mga minamahal. Tapos na siya. Gusto ng mga tao, siya pa rin ang iboboto, mga minamahal. Si Mayor Villanueva ng Iriga, way back 1994, kaya siya nakakilala sa mahal na Panginoon, habang siya'y nag-speech, mga minamahal, nabutas yung kanyang kinatatayuan. Yung kanyang spinal cord ay tumama sa parlins,
Mga minamahal, ang ibig sabihin, yun po ay nagkaroon ng damage. Kaya nagpagamot siya sa ibang bansa, bumabalik siya sa Pilipinas, na siya ay lumpo pa rin, nakasakay siya sa wheelchair. Napanood niya ngayon ang ating television program. Pumunta sila sa Channel 13, mga minamahal, nagtaka kami may dumating na grupo, bakit meron silang mga baril, meron silang M16, nung pala ang kanilang inaalalayan, yung kanilang mayor. Pagdating ng ating ginagalang mahal na pastor, ang kabutihan ng Diyos, mga minamahal, hindi pa sila nag-uusap, gusto niyang lumapit. Nakita niyo kanya sarili, tumayo siya, lumakad siya, lumapit siya sa ating ginagalang mahal na pastor. Pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa kanyang katuwaan, mga minamahal, gusto niya, sila'y magsisuhugos na magkakasama. Anong ginawa niya? Nag-request siya ng crusade sa dako ng Iriga, mga minamahal. Yon ang krusada natin, mga minamahal, way back 1994. Kami mga prayer warrior, mga minamahal, hindi kami nahirapang maglehans. Kasi pag krusada, napakarami mong ililehans. Kung ang dumalo ay nasa 1,000 ililehans mo lahat yan. Idagdag mo pa yung kapatiran, mga minamahal. Pero doon, mas healing pa lamang. Nagtalo na yung mga paralyzed. Sinasabi, ako'y magaling na. Sabi ng bakla, ako ay lalaki na. Yung kanilang mga sakit, pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil si Mayor Villanueva, ang ginawa niya, pinahinto niya lahat ang nagdadrive ng mga jeepney driver, pinadrive niya. Miniting niya. Ang sabi niya, pupunta kayo sa bayan-bayan. Susunduin nyo ang lahat ng tao. Babayaran ko na yung boundary nyo. Babayaran ko na yung inyong kikitain. Ang lahat ng tao, dadalhin nyo sa plaza. Kaya nagtaka kami, napakaraming tao, mga minamahal. At yun, nalaman namin doon sa mga driver, ano bang meron dito? Bakit ayaw kaming pabiyahihin ni Mayor? Binayaran yung boundary namin, binayaran yung kikitain namin. Sabi namin, ang meron dito, Jesus Miracle Crusade. Kaya nakita ng mga tao ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Si Mayor Villanueva, mga minamahal, after three terms, kung merong pang 4 to 5 terms and forever, gustong-gusto siya ng mga tao. Dahil makita mo, simple lang ang kanyang buhay, mga minamahal. Nung makarating kami ron, mga minamahal, lahat ng aming kailangan, ibinigay niya. Ano, wala kayo? Wala kuryente? Lagyan ng kuryente. Wala kayong telepon? Lagyan ng telepon. Lahat ng aming kailangan, mga minamahal. Kaya naman pinagpala siya ng mahal na Panginoon. Ganun pala sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Peso Kristo, mga minamahal. Meron tayong tinatawag na pag-asa sa huling wakas. Ang ibig sabihin, mga minamahal, magwawakas at magwawakas ang lahat ng bagay sa daigdig. Ang iba ay pipikit ang mata, mga minamahal, o abutan ng rapture na walang pag-asa. Pero na ikaw na iproklama na tunay na anak ng Diyos, hanggang sa huling wakas, ikaw ay mayroong pag-asa. Kaya sabi ng verse 25, bibigyan kasiyahan ang pagod na tao, ang mapanglaw na tao ay pinasasaya. Di ba? Tayong lahat, pagod tayo sa ating buhay noon. Lahat tayo nagsusumikap, sayad ang ating pagsusumikap sa lupa hanggang langit. Lahat tayo nangarap, mga minamahal. Hindi ba? Walang kwenta ang lahat ng ating pagsusumikap. Walang kwenta ang lahat ng ating mga pangarap, mga minamahal. Nakita lang natin ang ating sarili, pagod na pagod tayo. Wala tayong pag-asa. Ako kaya kong sabihin yan. Isa mag-aral ka ng 5 piso lang ang baon mo, mga minamahal. 5 piso. Punta ako sa FEO, balik ako sa Muñoz, diretso sa bahay, 5 piso. Kaya nga hindi pa ako Kristiyano, alam ko na yung fasting pero hindi ko alam fasting. Alam ko lang, hindi ako kakain kasi eksakto lang yung pera ko Night shift pa naman ako. Di uuwi ako alas 11:30, dating sa bahay alas 12 ng hating gabi. Yun pa lang ang kain ko, mga minamahal. Mapalad na ako kung subuan ako ng kapatid ko habang ako'y nagdo-drawing. Kasi kumain ka muna, sabi niya sa akin. Wala akong panahon kumain, kailangan tapusin ko itong rendo. Rendo, yun yung project namin, project drawing namin yun, mga minamahal. So susubuan niya lang ako para makakain. Pag hindi niya ginawa yun, wala akong pagkain, mga minamahal. Nagsakripisyo ako kasi meron akong pangarap. Gusto ko may pag-asa sa huling wakas at iniisip ko ang kapaguran ay magwawakas pag ako ay graduate na. Gumraduate naman ako after 5 years. 5 years na kasi ang kurso namin noon, mga minamahal. Accelerated na. Pero lalo akong napagod. Bakit? Kasi nga ang pangarap natin sa sanlibutan, iniisip mong ikaw ay magtatagumpay at magpapahinga ka, makakamtan mo lang ang tagumpay. Pero hindi mo kayang isigaw
na ikaw ay nagtagumpay. Bakit? Dahil pagkatapos ng tagumpay, papalit naman sa iyo ang walang hanggang kabiguan. Ano ang kabiguan ko, mga minamahal? Nagkaroon ako ng karamdamang ketong, isang karamdamang pinagdidirihan. May gamot, pero walang kagalingan. O di walang kapahingahan. Hanggang mag-isip na lamang ako na uminom ng lason at magpakamatay. Dumating naman sa buhay ko ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Ayun ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Pag naiproklama ng Diyos na ikaw ay kanyang anak, siya'y Panginoon mo, sabi ng verse 25, bibigyan kanya ng kasiyahan, ikaw na pagod na tao, bibigyan ka ng kasiyahan ng malapay noon, maging ang kapanglawan mo ay papalitan ng kasayahan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Nakilala ko ang ating mahal na Panginoon. Isang araw na pagdalo, mga minamahal, umuwi na akong walang ketong. Lumipas na ang panahon 1989 hanggang sa panahong ito, 33 years na sa September 27 hanggang rapture, pahingang-pahinga naman ang aking katawan. Yung aking kalungkutan, hindi na nabalik pa. Isipin mong pagaling ka sa ramdaman mong ketong at talaga namang magpapahinga ka. Hindi ba? Magpapahinga ka. Mga tao sa sanlibutan, walang kapahingahan, naubos na lang ang kanilang kayamanan, wala pa rin kagalingan. Walang pag-asa sa huling wakas, walang Panginoon na magsasabing, ikaw ay aking anak, ako ang iyong Panginoon. Wala. Samantalang tayo, pinagpala tayo, Diyos ang nagsasabing, tayo'y kanyang anak, ang Diyos sa langit, siya ang ating Panginoon. So, yan ang sinasabing first proclamation, o unang pagpapahayag para sa mga anak ng Diyos, mga minamahal. Para naman sa mga hindi anak ng Diyos at sa mga tumalikod, mga minamahal. Doon sa hindi gumanap ng kanilang tungkulin, mga minamahal. Gusto lang nilang tawagin silang Kristiyano, mga minamahal, pero wala sa kanilang kalooban, meron din namang proclamation ng Diyos para sa kanila. Ano proclamation para sa kanila? Basa. Aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talatay 23. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Lahat magsabi ng praise the Lord. O, ito naman ang sasabihin ng ating mahal na Panginoon. Magpoproklama ang Diyos, sasabihin, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. O hindi pala sila kilala ng Diyos. Kaya maraming magsasabi, Panginoon, kilala ka namin. Gumawa kami sa iyong pangalan. Nagpagaling kami sa iyong pangalan. Once upon a time, maaari. Ang ibig sabihin, minsan sa kanilang buhay nangyari na sila'y nagpagaling sa pangalan ng mahal na Panginoon. Nung mainit pa silang maglingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Pero dumating ang panahon, ayaw na nilang maging anak ng Diyos, muli nagkaroon ng tinatawag na next proclamation, na wala na yung sinasabing sila'y anak ng Diyos, ang Diyos ay kanilang Panginoon. Ang next proclamation o pagpapayag sinasabing magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, kayong manggagawa ng katalampalasanan. O, nasa banal na kasulatan pala, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, yung istabo ng mga public official sa susunod, mga minamahal, kahit anong gawin pa nila, magsasayaw-sayaw pa, mga minamahal. Kaya nag-uusap-usap sila, naisahan daw sila ng artista lang, naisahan tayo, pasayaw-sayaw ka pa kasi. Tingnan mo, hindi naman pasayaw-sayaw, number 1. Di ba? Yung iba, marami pang style na ginawa, may pasayaw-sayaw pa, may parap-rap pa, di ba? May patula-tula pa, kung ano-ano pang pinagagawa. Nung pala, kolelat. O, minsan ganun din sa Kristiyano, mga minamahal. Palayang pakita, ha? Hindi, Kristyan ako. Meron din naman akong Bible. Naka-uniforme din ako. Nung pala, ang proclamation na maririnig, hindi kita kilala, sabi ng mahal na Panginoon, lumayo ka sa akin, ikaw na manggagawa ng katalampalasanan. Pero yung simpleng tao lang, simple lang, kahit anong gawing mura sa kanya, simple lang eh. Hindi ba? Walang lalabas sa kanyang bibig eh. Hindi kayang habulin, mga minamahal. Hindi kayang habulin. Talagang ang lamang, millions. Hindi ba? Tingnan niyo yung tahimik na Kristiyano lang. Obserbahan niyo, yung tahimik na Kristiyano, wala siyang pakailam sa nangyayari. Pagpunta niya sa bahay-sambahan, pinakikialaman niya lang yung sarili niya. Siya ang unang-unang mapupuspos ng presensya ng mahal na Panginoon. Yung Kristiyano na yan, palagi mo makikita sa panambahan. Wala kang maririnig na reklamo sa kanya. Ang mahalaga sa kanya, siya ay kasamang humuhugos, nagpupuri sa Panginoon, pinakikinggan ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Di ba?
Pero yung Kristiyanong mareklamo, yung ayaw gumawa ng tungkulin pero gusto ng uniforme, mga minamahal, wala, isang araw makikita niyo yan, wala na. Tama ba sinabi ko? Dito na tayo tumanda sa Malapeon, di ba? Lahat ng mareklamo, mga minamahal, yung nag-aaway sa gitna ng service, di ba? Pakinggan ng mga kabaguhan. Sa Jesus Miracle Crusade, ang alam ko dyan, puro himala eh. Pero bakit may dalawang nag-aaway? Hindi ba? Sabihin naman nag-aaway, nagkataon lang. Nagkataon lang, pero may proclamation. Kung ngayon na nag-rapture, sasabihin ng Malapeon, kayong dalawa, lumayas kayo sa harapan ko. Hindi ko kayo nakikilala, manggagawa kayo ng katalampalasanan. Pero yung tahimik na Kristiyano, mga minamahal, walang kaawayan. Masakit o hindi ang kanyang napakinggan, ang marinig mo dyan, praise the Lord, iyan ang tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Bakit, mga minamahal? Meron kasing tayong tinatawag na huli at dakilang paglalakbay. Alam niyo, huli at dakilang paglalakbay, na-i-preach ko na ito sa inyo dati, isasama ko lang, sinasabing the last and the greatest trip. Ang ibig sabihin, yan ang una at huling paglalakbay. Tayo, maglalakbay tayo, mga minamahal. Ngayon, ang paglalakbay, nag-iisip ang mga tao, punta na ako sa ibang bansa, doon ako magtatrabaho, doon ako titira. Hindi ba ganyan ang mga tao eh? Hindi ba? Ganyan ang mga tao, mga minamahal. O isang karamdaman, pak, wala na lahat yung ating iniisip na paglalakbay. Isang pagsubok, pak, wala na kaagad, mga minamahal. Hindi ba? Pero meron tayong tinatawag na the last and the greatest trip. Sinasabing huli at dakilang paglalakbay. Ano yung ating paglalakbay? Basa. Dito po sa unang mga tiga Tesalonica 4 talata 16 hanggang 17, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. 17, kung magkagayon, tayo na mabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung mga dating Kristiyano, paulit-ulit lang napakinggan ito, mga minamahal. Pero sa mga baguhan, dapat yung itong unawain at intindihing maigi. Huwag aalisin sa ating puso dahil ayaw at sa gusto natin, maging dati kang Kristiyano o bago kang Kristiyano, ito ay magaganap at magaganap. Ang tawag dito, mga minamahal, magaganap ang tinatawag na final proclamation. Pero bago maganap ang final proclamation, mga minamahal, magkakaroon tayo ng tinatawag na the last and the greatest trip. Ang ibig sabihin, bago maganap ang pinakahuli, pinaka-final na pagpapahayag na ikaw ay tunay ngang anak ng Diyos, magaganap muna, mga minamahal, ang una at dakilang paglalakbay. Ano yung una at dakilang paglalakbay? Dapat tayong mapasama rito. Sabi ng ating verse 16, mga minamahal, ang Panginoon daw ay bababang mula sa langit. Yung ating Diyos na hindi nakikita mula sa langit, mula doon sa kanyang kaharian, bababa sa langit, sa mga alapaap. Saan bababa ang Diyos? Sa alapaap, hindi sa lupa. Tapos na sa lupa, bumaba ang mahal pa ng katawang tao. Ang sabi rito, mga minamahal, merong tinatawag na tunog ng arkanghel, pakakak ng Diyos. Yan ang sinasabing pag-ihip ng propeta, ng trompeta. Yan ay maiintindihan ng lahat ng mapapabilang sa magmamana ng buhay na walang hanggang epoproklama bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pero sa walang espiritu ng Diyos, hindi nila yan maiintindihan. Walang pinag-iba yan sa panahon ni Moises, mga minamahal. Nung magsalita ang Diyos kay Moses, si Moses naiintindihan niya. Pero yung mga Israelite, mga stubborn spirit, mga hard-headed, mga minamahal, matitigas ang ulo, ang napakinggan nila ay isang kidlat lamang at malakas na kulog. Yun lang ang kanilang naunawaan. Kumukulog, kumikidlat. Pero hindi nila alam, ang Diyos ay nagsasalita, nakipag-usap kay Moses, si Moses lang ang nakakaintindi. Naintindihan natin. Bakit niya naintindihan? Kasi si Moses, heart to heart, nakipag-usap sa Diyos.
Yung paglilingkod ni Moises sa Diyos, walang talikuran. Mula sa masaganang buhay niya sa palasyo ni Paraon bilang anak ni Parao, mga minamahal, pinili niya maging isang alipin lamang ni Parao. Sumama siya sa buhay Israelite na alipin ng Parao. Nalugod ang ating mahal na Panginoon. Ganon din ang mangyayari. Pagtunog ng pakakak, maiintindihan na may Espiritu ni Kristo, yun na pala ang tinatawag na trumpet of God. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay nasa langit na, nasa alapaap na. Ang sabi, yung unang namatay kay Kristo, mabubuhay siya. Kasi meron nang naunang nasa langit na ngayon sa atin. Ang sabi, muli silang mabubuhay. Saan man sila libingan naroon, ang kanilang buto ay babangon, magkakaroon ng laman, magkakaroon sila ng tinatawag na glorified body, mga minamahal, at sasalubong sila sa Panginoon. Yun ang nakalagay na binasa natin. Ano naman ang mangyayari sa atin? Tayong buhay pa. Ang sabi rito, kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito, sa Panginoon tayo magpakailanman. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa makatuwid, pag nabuhay na yung mga patay, mga minamahal, papunta na sila sa langit, sasalubong sa Panginoon sa alapaap. Ganon din pala tayo, sabay na sasalubong sa Panginoon yung nabubuhay, mga minamahal. Ito ang tinatawag na last and the greatest trip. Ibig sabihin, huli at dakilang paglalakbay. Maglalakbay tayo, hindi papunta sa ibang bansa. Maglalakbay tayo, mga minamahal, upang mapasapiling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging yung patay na namatay na, at tayong nabubuhay pang naghihintay sa ating mahal na Panginoon. Then, proclamation ang mangyayari. Sasabihin ng ating mahal na Hesus Kristo, pumasok ka sa aking kaharian. Welcome to my word. Nasa banal na kasulatan yan. Ikaw na tapat na alipin, pumasok ka sa kahariang inihanda sa iyo, sabi ng banal na kasulatan. Yun namang hindi welcome ang proclamation sa kanila, kagaya ng ating nasabi, mga minamahal, kagaya ng ating nabasa. Sabi, hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasanan. Kaya kinakailangan, mga minamahal, alerto tayo sa bagay na ito. Ngayon, naghihintay tayo. Sino kaya ipoproklama? Pag naproklama, sabi, yippee! Yung ibinoto ko, naproklama na. Yun namang hindi nanalo, gusto talagang manalo. Kahit naman kitang-kitang, talong-talo. O, hindi ba? Sa mga Kristiyano, mga minamahal, marunong tayong tumanggap ng katotohanan. Ang isang bagay na hindi para sa'yo, hindi para sa'yo yan. Hingin mo sa Diyos, pagkalooban ng Diyos, ibibigay sa'yo ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang tama, by faith, hindi by pilit. Naunawaan niyo yun. Magkaiba yun. Ano ang tama? By, hindi by. Bakit mahilig kayong mamilit? Hindi ba? Minsan mahilig tayong mamilit, isisiksik talaga natin yung sarili natin. Hindi naman tayo karapat-dapat. Ang katotohanan, hindi mo naman kailangan isiksik ang sarili mo. Kahit ako, sinasabi ko nga sa inyo Ang magiging mangarap, hindi ko pinangarap yan. Ang pangarap ko, finest choir. O di sana, sabay-sabay tayong umaawit dito. Yan ang pangarap ko, finest choir. Hindi pa ako worker, gusto ko maging finest choir. Dahil nag-worker nga ako, ang mga worker, priority, maging finest choir. O di nag-audition na kami, mga 37 kami, mga minamahal. After audition, hindi pa sasabihin, hindi pa ipoproklama kung pumasa ka o hindi. Next meeting pa uli, mga minamahal, next Monday. Every Monday ang meeting namin sa Pastoral House. Sabi ng ating beloved Mama Dear, our beloved Arabastan Pastor, ang lahat ng nag-audition bilang finest choir, lahat kayo, finest choir na. Sa isip-isip ko, yes! Praise the Lord. May kaduktong pala yun. Maliban lang kay Brother Louie. Isipin nyo, sa dami-dami namin, ako hindi napasama ron. Yun nga ang pangarap ko, mga minamahal. Di ba? Hindi naman ako nagtampo. Kasi hindi ako para doon. Pag hindi ka para doon, tanggalan ka ng mic, hindi ka para dyan. Merong nakalaan na para sa'yo. Maliban na lamang na pagsikapan mo. Kaya nga noon, hindi ko alam paano kumanta, pero ang totoo niyan, mahilig akong kumanta. Kasi may paborito akong singer, mga minamahal. Kilala niyo si Bing Rodrigo?
Kilala niyo yun? Pareho kami ng boses doon, magkasing ganda ang boses namin doon. Pag hindi ako kumakanta, magkasing ganda yung boses namin. Pag kumanta ko, yung mga kanta niya kasi, gusto ko yung mga kanta niya, mga minamahal. At saka si Victor Wood, di ba may piyok pa sa dulo yun? Gumaganon pa. Paborito kong singer eh. Hindi ba? Si Mother Pet, paborito na, si Eddie Peregrina eh. Kaya yun ang alam niya, mga kanta. Kaya gusto ko talagang maging maawit ng mahal na kasi gusto kong kumanta eh. Kaso nga, hindi nga ako pwedeng maging Pioneer Choir. Naiproklama na eh. O hindi naman ako nagtampo. Ang ginawa ko, pinag-aralan ko paano kumanta. Kaya after ng service, mga minam, after ng prayer, kukuha ko ng isang gitarista. Nag-aral na rin ako mag-gitara. Marunong ako mag-gitara pag ako lang ang kakanta. Kasi alam ko yung boses ko kung anong key. Pag boses nyo, hindi tayo magkakasundo yan. Marunong din ako mag-organ pag ako rin ang kakanta. Pag boses nyo, ay hindi tayo magkakasundo kasi alam ko yung boses ko eh. Hindi ba alam ko kung saan ko titipahin eh. Kaya ginawa ko, para matuto ko, pagkatapos ng prayer namin, kahit mahaba yung prayer, kukuha ko ng isang gitarista. Magpapaturo ako sa kanya. Halos lahat ng gitarista sa pastoral house, nagpaturo ako. Paano ko sisimulan, paano ko tatapusin yung kanta ko, mga minamahan. Hanggang sa isang araw, naka-duty ako sa counseling natin, sa telephone, sabi ng ating beloved Mama Dero, Mother Louie, pagkatapos ni Mother Hermie, palitan mo ikaw naman ang magpaawit. O isipin nyo, ako magpapaawit sa daily prayer namin, mga minamahan. Ang boses ko, B-flat. Pero noon, hindi ko pa alam na B-flat ako. Kaya pag merong isang nagpapaawit, C, isa lang ang gitarista noon. Pag ako nagpaawit dahil ang boses ko B-flat, mahirap yon sa gitara. Yung mga gitarista, alam nila, di ba? Mahirap sa gitara yon. Hindi ka pwedeng nakapikit. Masakit sa kamay. Kaya pag ako nagpaawit, 5 gitarista ang magpapalit-palit sa akin. 5 silang gitarista. Sigaw sila ng sigaw. Sising-sisila ako sa kanila eh. Hindi ko talaga mailagay sa sing. B-flat pa rin ako. Yan ang boses ko eh. Hindi ba? Hanggang sa isang araw, ang pastoral house nagulantang. Lahat ng worker nandun sa pressing area. Sa Cuneta Astrodome tayo kasi nakalagay doon sa bulletin, nakalagay yung mga program namin. Nakalagay sa Cuneta Astrodome, song leader, joyful. Anong pangalan? Brother Louie. Nagulantang lahat sila. Paano magiging song leader? Hindi na ako nag-song leader, pinagbigyan ko na lang sila. Sige tayo na mag-song leader. Di ba? Pero magiging preacher, hindi ko pinangarap ito, mga minamahal. Ang nagtataka lang ako, tuwing ako'y mag-fasting, bakit ako gumagawa ng mensahe? Nakakagawa ko ng 10 hanggang 11, 12 mensahe tuwing magpa-fasting ako, mga minamahal. Gumagawa lang ako, wala. Gusto ko lang gumawa. Tapos mahilig ako makinig sa preaching natin ginagawa, Pastor, beloved Mama din. Kinuha ko yung versikulo. Gumagawa na ako ng sarili kong preaching. Gumagawa na ako ng sarili kong topic. Isang araw, hindi pala ako mang-aawit. Pero pwede akong umawit. Ako pala ay mangangaral. Mangangaral na pwede rin umawit, mga minamahal. Ibig sabihin, merong bagay na nababagay sa atin. Ang nakakaalam niyan, mahal na Panginoon. Kung inalis ka dyan, pagsikapan mo na meron kang talent. Dahil sa banal na kasulatan, maraming talent, 1 to 10. Nabasa nyo na? Sa banal na kasulatan, merong talent, 1 to 10. Bibigyan kayo ng isang talent, 2 talent, hanggang 10 talent. Pero nasa iyo, papaano mo pauunlarin ang iyong talent, mga minamahal. Gusto ko matutong mag-gitara, gusto ko matutong mag-organ, di nag-aral ako pag ako lang ang aawit. At least, hindi ko na kailangan ngayon ng gitarista. Pag gusto kong umawit, pwede ako mag-gitara, pwede rin ako, mga minamahal, na mag-organ. Pati nga drums, pag-aralan ko sa Pangasinan. Gusto nyo ako mag-drums mamaya dyan. Kung gusto nyo lang, kung ayaw nyo naman, di ba? Di ba? Lahat ng bagay, nahihingi sa mahal na Panginoon. Pero ang mahalaga, mapabilang tayo, mga minamahal, sa tinatawag na huli at dakilang paglalakbay at tayo'y maiproklama na tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya ano ang dapat natin gawin at ano ang pangako ng Diyos? Basahin ang sabay. Ating mga last verses. Wala pang nakahanda? Dito po sa aklat ng 2 Pedro, Kapitulo 1, ang versikulo po ay 10. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo
na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Amen. Verse 11, Sa 11, sapagkat gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kaharian ng walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. alakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 10, mga kapatid, pagsikapan ninyong maging panatag sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin nyo ang bagay na ito, kailanman hindi kayo matitison. So kapag tayo naging panatag sa pagkatawag at pagkahirang sa atin, walang katisuran na nasa harapan natin, mga minamahal. Yun ang taong nasa sanlibutan, na taong sanlibutan. Grabe yung kanyang temperance, kahit anong sinabi sa kanya, pinagmura, tinawag na magnanakaw, wala kang narinig na salita. Sanlibutan yun. Minsan lang dumadalaw sa atin. Hindi nga natin alam kung nakapagbasa ng Bible yun, mga minamahal. Maaaring nagbabasa ng libro dahil galing sa pamilya na ang pag-aaral ay nasa ibang bansa. Pero Bible, baka hindi nakapagbasa. Pero magtaka ka naman, lahat ng mura ibinigay sa kanya, mga minamahal. Walang ganti kang narinig mula sa kanya. Kaya naman, itinaas ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Walang katisuran sa kanya. Di lalo na tayo. Sabi, magpakapanatag ka sa pagkahirang at pagkatawag sa iyo, sapagkat kung gawin mo yan, hindi ka matitisod magpakailanman. Na kahit ano ang marinig mo, ano ang makita mo, ano ang maramdaman mo, kahit kinakalabit ka pa, wala kang pakialam sa kanya dahil pinangahawakan mo ang pagkahirang at pagkatawag sa iyo. Pag nagawa natin yan, ang sabi ng verse 11, ipamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. So ang proclamation ay para sa atin. Ang papasukan natin ay buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamalapit Jesucristo. Lahat tayo tumayo, umawit sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo umaawit, mga minamahal, ibigay natin ang ating pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Sa mga daraang pang pagsubok, lahat ng naproklama ngayon, mga minamahal, hindi pa sila pwedeng magbunyi. Kasi sa bawat araw na sila'y mag-uupisina, pag hindi nila nagawa ng tama, uusigin sila. Maaari, mga minamahal, inpit sila, alisin sa kanilang tungkulin. Gayon din ang ating kalagayan. Ma-impit tayo, aalisin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kinakailangan tayo manatiling nagtitiwala sa ating malapit. Hallelujah. Sa'yo, Jesus, magtitiwala sa bawat pagsubok Sa ating Diyos tayo magtitiwala. ako'y anak mo pinagpala. Dahil tayo'y anak na pinagpala. Lakas ang aking sandigan. Hallelujah. O Jesus, nais ko sa'yo'y ialay lahat sa buhay ko. At lahat ng karangalan sa'yo'y iaalay. Pagbibigay tayo ng pag-aalay ng karangalan sa ating mga Pinoy. Hallelujah. Ang tiwala ko, Gabay sa bawat gabay sa bawat sandali ng buhay ko. ang bawat tagumpay. Ang bawat Sa pagsubok o Diyos, pagsubok, sabihin natin kalakasan at pag-asa. Hallelujah. Ang tiwala mo, ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali. gabay sa bawat sandali ng buhay. Hallelujah. Ang bawat tagumpay Bawat sa pagsubok o Diyos, kalakasan at pag-asa.
kayo sa ating kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ang ating tanging kalakasan. Sabihin natin, ngayon ako'y nagsusumikap Ako'y nagsusumikap na makapiling ka na makapiling at makamtan. Hallelujah! at makamtan ang presensya sa kalooban. Hallelujah! Yan ang ating pagsusumikap. Makapiling ang ating mahalaman. Sa iyo, Jesus, ang tiwala. Iparinig natin sa malaglag. Kamay sa bawat sandali. Hallelujah! Hallelujah! Ang bawat tagumpay. Hallelujah! Sa pagsubok ko, Diyos. Hallelujah! Kalakasan at pag-asa. Hallelujah! Sa iyo, Jesus, ang tiwala ko. Hallelujah! Hallelujah! Kamay sa bawat sandali. Hallelujah! Hallelujah! Ang bawat pagsubok. Sa pagsubok ko, Diyos. Hallelujah! Kalakasan at pag-asa. Second verse. Sa'yo, Jesus, magtitiwala. Sa sala ko, ako ay lumaya. Pinalaya tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang tanging sabihin natin mula sa ating mga labi, ngayon ako'y nagsusumikap Ako'y nagsusumikap na makapiling ka na makapiling at makamtan ang presensya. at makamtan iyong Hallelujah! presensya Sa kaluwag, hatian mo. Hallelujah! Uring ka marapala. Hallelujah! Thank you so much, O Lord. Kamay sa bawat sandali ng buhay ko. Hallelujah! Ang bawat tagumpay sa pagsubok. Hallelujah! Kalakasan. Hallelujah! 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 Yes! Hallelujah! Ang tiwala ko. Hallelujah! Kamay sa bawat sandali. Hallelujah! Ang bawat tagumpay sa pagsubok ko, Diyos. Kalakasan. Hallelujah! Hallelujah! Mga minamahal, sa lahat ng tumatakbo, sa lahat na nakipaglaban, tayo ang nanalo na, mga minamahal. Hallelujah! Proklamado na tayong mga anak ng Diyos na kapagpala ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Ang ating labang gagawin, tayo magtitiwala sa gabay ng ating malapino sa bawat sandali ng ating buhay. Ang bawat tagumpay at pagsubok, ang kalakasan at pagkasa ay tanging nasa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Hallelujah! Kamay sa bawat sandali. Hallelujah! Yes, thank you so much, O Lord. Ang bawat Tagumpay sa pagsubok, kalakasan
ka mga mahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa mensahe, pagpapahayag. Maraming salamat sa ating beloved Lord Pizza, beloved Brother Louis Angeles. Mga minamahal, tayo po'y dadako sa pagpapatanggap. May kalayaan ng tao, minamahal ko, na piliin yung dati niyang buhay na makasalanan at pagkatapos itatapon sa impyerno, o ikaw isang Kristiyano na maratili sa gawain, dadaan sa pagsubok, pero nakakatiyak ka naman ng buhay na walang hanggan. Yung po minamahal ko, maging mensahe sa mga baguhan. Marami pong nagbasa ng Biblia, hindi nila naunawaan. Nangangaral nga, minamahal ko. Ngunit sa atin, binuksan ng ating dakilang Diyos ang ating puso't kaisipan na meron lang tayong iisang Diyos na dapat paglingkuran. At kilalanin siya, at pag siya nakilala mo, magagawa mo ang kanyang kalooban. Kaya nga po sa mga ating po mga webcast viewers, bigyan niyo po ng pagkakataon ninyo mga sarili na mapaglingkuran totoong Diyos. Minamahal. Pwede, bumagsak ang negosyo mo ngayon, bukas, itataas ka uli. Ngunit, ito ang hirap, minamahal. Pinipili ng tao na lumayo sa Diyos sapagkat meron silang kakilala, meron silang pera. Tandaan po natin, minamahal, sa totoong Kristiyano, may kaligtasan ka na, may Diyos ka na, may pera ka pa. Kaya po sa ating po mga webcast viewers, minamahal, sa mga baguhan narito, meron po 4 na reglamento ang kaligtasan. Ang una po yung pananampalataya. Ang pananampalataya po, hindi po ito relihiyon. Sapagkat nababanggit nga ng mga nangunguros simbahan, may pananampalataya naman kami. Hindi po ganun, minamahal ko. Sila po may relihiyon at wala silang pananampalataya. Ang pananampalataya, ipinagkakaloob lang ng ating dakilang Diyos doon sa kanyang mga anak na pupunta sa langit. Yun po, paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos ang ibig sabihin. Naniniwala ka may Diyos na nag-iisa at nagtitiwala ka na pag ikay may karamdaman, pagagalingin ka ng Diyos na iyong nakilala. Ang pangalawa po, pagsisisi. Lagi na pambagit niyo ang lingkod, minamahal ko, hindi tatanggap ang Diyos ng isang taong makasalanan papunta sa langit. Dito pa lamang sa lupa, pagsisihan mo ang nagawang pagkakasala, babaguhin ng Diyos ang iyong buhay, at hindi mo na babalikan yung dati mong pamumuhay, minamahal. Yun po, minamahal ko, pagsisisi, tao sa puso. Meron kang determinasyon, minamahal ko, na hindi na balikan ang masama mong buhay nung araw. Yun po yung pangalawa. Ang pangatlo po yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Gawa 2:38, minamahal ko. Upang mapatawad yung mga kasalanan at tatanggapin mo yung siyam na kaloob ng ating Panginoon. Ang pang-apat po, ang Diyos na ang gagawa. Ang siya'y manahan sa iyo. Isipin niyo, minamahal. Hinanap ng tao ang ginto, ang diamante, ang kayamanan. Ngunit sa mga anak ng Diyos, minamahal ko, ibinigay ng Diyos ang higit sa lahat, ang presensya niya na hindi niya ibinibigay kahit kanino man. So mga minamahal, sabi nga po, makikita po natin sa mga umawit kanina, sa mga katabi, nanginginig sila, ibig sabihin, naramdaman nila yung presensya ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang dahilan ng minamahal, pag pumasok sa iyong Santong Espiritu, ipinadama ng ating dakilang Diyos ng banal presensya, you cannot contain it, hindi mo ito makakayanan. Manginginig ka, tutulo ang iyong luha, magsasalita ka ng iba't ibang wika. Bakit, minamahal? Ang Espiritu ng Diyos ay sumasayo. Kaya sa mga ating po mga webcast viewers, bigyan niyo ng pagkakataon ninyo mga sarili na mapaglingkuran ng totoong Diyos. Meron pong napakaraming relihiyon, minamahal. Ngunit isa lamang ang Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, at yan po ay tinuro ng ating minamahal at ginagalang ng Pastor Evangelista Wilson Almeida, ginagalang minamahal Assistant Pastor Ines Almeida, itinuro niya, minamahal ko, para sa mga taong maliligtas. Kaya nga po, sa ating po ng mga webcast viewers, hindi po tanggapin ang ating dakilang Diyos. Manalangin po tayo, minamahal.
ulitin ang panalangin na ito. O dakilan naming Ama, Diyos na makapangyarihan, sa iyong pangalan, aking pinakamamalapang sus. Pinakamamalapang noon, ako po ay isang taong makasalanan, humihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang, sa makayanan na pagbigyan patawad po. Ako po labis nagsisisi. Dalayan ko Diyos, hallelujah, kabagan mo ko. Iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Ito'y samot panalangin ko sa makapangyarihang pangalan ng aking pinakamalapang sus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kami manalangin para sa inyo. Opo, dakila namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamalapang sus, pinakamalapang panahon. Sa pangunot panalangin pa ng aming minamahal, ginagaling ng Pastor Evangelista Willis na Dalmedo, yung banal na propeta. Narito po yung mga anak pinakamalapang panahon, tumanggap sa iyo, nagsisi sa kanilang kasalanan. Amin dalangin ng Diyos, patawarin mo sila, isulat mo kanilang pangalan sa kalat ng buhay. Makasama po namin sila sa paglingkod sa iyo. Save them in their loved ones, O God. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Brother, dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamalapang sa ating po mga tumanggap sa pamagitan ng webcast, minamahal. Sa sandaling ito, minamahal, tayo pinadadako sa ating pong pangangailangan. Bakit tayo naparito? Sapagkat kung minsan bumabalik yung ating kahinaan, ay dinudulot nun ay karamdaman. Kung minsan nakalimutan natin ang ating dakilang Diyos, minamahal ko, na siyang manggagamot. Dakilang manggagamot para sa kanyang mga anak, minamahal ko. Kaya nga po, sa sandaling ito, minamahal, ano man ang iyong nararamdaman, ano man ang iyong problema, aminin mo, wala kang magagawa sa iyong sarili. Pwede kang gumastos ng pera. Ngunit sabi sa banal na gawain ito, ang Diyos ang nagpapagaling ng karamdaman, ang Diyos ang lumulutas ng problema. Kaya sa mga sandaling minamahal, isipin po natin, bakit tayo tinawag ng ating dakilang Diyos? Sapagkat tayo pinili ng ating pinakamamalapan noon pa man, minamahal. Ang sabi nga po, ating po napakinggan sa ating pong pinag-aralan kanina, proclamation. We are proclaimed as the children of God. Gagawa tayo ng kalooban ng ating pinakamamalapanon at ano ang gagawin ng ating dakilang Diyos para sa atin? Lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating problema, lahat po ng ating pong dinaramdam, ito'y aalisin ng ating dakilang Diyos sapagkat siya ay Diyos na mapagmahal. Diyos na punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya tayo minamahal kayo, manalangin, minamahal. Manalangin po tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, dakilan namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamalapang sus, pinakamamalapang noon. Sa pangunot panalangin po ng aming minamahal, ginagin ng Pastor Evangelista Willis Dalmedo, yung banal na propeta. Pinakamamalapang maraming salamat o Diyos sa mga tumanggap sa pamamagitan ng live webcast. Sa mga kapatirang narito malapang noon, dalangin po namin o Diyos sa katugon ng kanyang panalangin. Patid po namin o Diyos, hallelujah, na ikay mabuti sa bawat isa sa amin. Malapang dalangin po namin Diyos sa kalakas at kalusugan. Pag-ingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal. Ginagin ng Pastor Evangelista Willis Dalmedo, yung banal na propeta. The beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga mangaral ng mga gawat minal kapatiran. Dalangin po namin o Diyos, hallelujah, na igaw at may mapagpalang kamay. Patawarin mo kami sa iyong pagkukulang, pagsalasal sa iyong kautusan sa Espiritu sa gawa. Patid mo namin o Diyos, hindi po maiksi yung kamay na hindi may pagkalupangailangan ng bawat isa at hindi po malayo yung pandinig na hindi mapakyan ng hinay yung anak. At sa iyong makapangyarihang pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyo karamdaman, devils of sickness and disease, devils of problems, devils of unbelieving, devils cast out, cast out, cast out. We bind the power of Satan, be healed right now. Problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Mga demonyo hadlang, demonyo kahirapan, lumayas ka sa pangalan Jesus. Hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamalapalang. Ngayon minamahal, tanda na ikaw yung nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Sunod na ganun 3 beses kasabay na pagsigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal ko sapagkat yun lamang ninanais ng ating dakilang Diyos sa atin na tayo magtiwala sa Kanya. At anumang hingin natin, ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos kaya tayo lunod 3 beses sisigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palagpakan po natin dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamalapanahon, sa katugon natin panalangin. At narito tayo minamahal ko sa announcement to our beloved brother, Jonathan De Castro. Praise God.
Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Urban Preacher, beloved Brother Fred Ignacio, at maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Napakagandang mensahe ang ating pong napakinggan, napag-aralan, nagsilbing karagdagang kaalaman sa ating pong kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po idadako na po sa mga announcement. Amen. Praise the Lord. Ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating po sinasagawa dito po sa Marilao Outreach kapag araw po ng Biyernes. Nag-uumpisa po ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ng alas 4 ng hapon, pataas. At ganoon din po sa kapag araw po ng linggo, nag-uumpisa naman po ng alas 10 ng umaga at natatapos naman po ng alas 4 ng hapon. At kapag araw ng Miyerkules, nag-uumpisa po ng alas 12 ng tanghali at natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. Amen. Praise the Lord. At sa TV program ng po mga minamahal, ating pong masasaksihan, mapapanood po natin ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos sa istasyon ng ating po mga television, PTV4, tuwing Sabado, nag-uumpisa po ng alas 10:30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At sa radio program naman po mga minamahal, The Jesus Miracle Hour, ito naman po ay ating pong mapapakinggan sa ating pong sa istasyon ng ating pong mga radyo sa DCME 1530 kHz, i-imband mula Lunes hanggang Sabado, nag-uumpisa po ng alas 11 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. Amen. Praise the Lord. At dito na po nagtatapos ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon at tayo po idadako na po sa closing prayer at akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin ating pong beloved brother Edwin Aklan. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Jonit. Tayo po'y manalangin, mga mahal, sa ating pagtatapos. Purihin ka, mahal Panginoon. Opo, dakilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangunang dalangin, aming kagalang-galang, minabahal Evangelista, aming mahal pastor, Wildy Sada Almeida, ang iyong banal na propeta, sa uling kapanahunan na ito, narito po kami, mahal Panginoon. Minsanan pa, pinapaabot namin sa iyo, mahal Panginoon, dakilang pasasalamat, mahal Panginoon, sa matagumpay na gawain, sa araw na ito, mahal Panginoon, sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong banal na gawain, mag-isa yung banal na salita, mahal Panginoon, na aming napakinggan sa magitan ng iyong mga ngaral, mahal Panginoon, nagbigay kalakasan, karunungan, mahal Panginoon, pagkain namin nagugutom na kaluluwa, mahal Panginoon, at lalo't higit, mahal Panginoon, ang iyong matamis at banal na presensya, mahal Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, pinadama mo sa amin, mahal Panginoon, susalili. Maraming salamat po, mahal Panginoon, at sa aming paghiwalay, mahal Panginoon, hiwalay mong bawat sa amin, pagkaisahin mo kami, mahal Panginoon, lukuban mo kami na yung banal na presensya, mahal Panginoon, hanggang sa makarinig kami lumalhati sa aming kanya-kanyang tahanan, ligtas na namang sakuna at disgrasya at kapahamakan, pagpalain mo kami, mahal Panginoon. Ito aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Amen.